Good day everyone, I'm Jessinis Camilla. So today, we'll explore the deep ocean, a crucial area for understanding geological and biological processes. So this presentation will highlight the deep sea significance in Earth's history and its ecological importance. So now let's proceed to the description of the deep marine environment. So for the introduction, it focuses on continental, marginal marine, and shallow marine environments. So yung mga sedimentary environments na malapit sa lupa, tulad ng continental nga and the shallow marine environment or areas, mas madali silang pag-aralan kasi mas accessible ito at mas maraming na-preserve na sediment records nito. So, karamihan ng mga bato and sediments na nakikita natin ngayon ay galing sa mga areas na ito dahil mas mabilis ang sediment deposition at mas kaunti yung chance na ma-destroy ng geological process. And then, deep water environments cover a larger area of Earth's surface. So, bagamat mas kaunti yung pag-aaral sa deep water environments, sila yung nagko-cover ng mas malaking bahagi ng Earth's surface. Kaya, mahalaga rin sila na maintindihan sa sedimentary processes ng Earth. And then next is its sedimentation. So, sedimentation rate is lower in deep water. So, sa deep water environments, mas mabagal nga yung pag-ipon ng sediment kasi kaunti lang yung materials na umaabot dito. Tapos, compared sa shallow waters na mas madaming sediment galing sa ilog or coastal processes. And the turbidity currents can deposit sediments up to 10 meters per 1,000 years. So, sa ilang deep water regions, yung gravity-driven turbidity currents, yung parang underwater avalanches ng sediment, mas mabilis yung pagde-deposit ng sediment. So, minsan, umaabot ng ilang meters sa loob ng 1,000 taon. And then, some deep sea sediments destroyed by subduction. So, may mga deep sea sediments na nawawala kapag ang oceanic plates ay nasasabdak sa ilalim ng continental plates kung saan yung ocean floor ay nahihila pababa sa mantle ng Earth at natutunaw. Tapos nasisira na yung sediment record nila kaya nawawala yung ibang deep sea sediments. And then, we have its economic potential. So, less economic interest in deep water sediments for petroleum. So, noon nga, hindi nila masyadong pinaprioritize yung deep water environments in terms of the petroleum exploration kasi mas mahirap silang ma-access at maliit yung chance nila na may oil reserves compared sa shallow marine environments. And meron naman silang increased interest due to, first is the seafloor spreading. So, na-discover nila yung seafloor spreading at yung plate tectonics na nagpakita ng kahalagahan sa deep oceans sa geology ng Earth, kaya mas nagkaroon sila ng interes sa pag-aaral nito. And yun nga, yung global plate tectonics, yung pag-intindi kasi sa paggalaw at interaction ng tectonic plates ng Earth ay yun yung nagbigay ng way ng mas maraming research sa deep sea environments. Dahil dito matatagpuan yung mga clue about sa geological history ng ating Earth. And then we have the fossil fuel reserves in deeper waters. So, habang nauubos na yung mga madaling maabot na fossil fuel reserves, mas tumataas yung interest ng mga companies na mag-explore sa deeper water areas or deep water areas para sa bagong oil at gas reserves. And then let's proceed to the advancement in deep sea research of the deep marine environment. So first is the Deep Sea Drilling Program or the DSDP in 1968. So yung DSDP, yun yung isang malaking international scientific effort na may layunin sila na mag-explore at pag-aralan yung deep ocean floor sa pamamagitan ng pagdidrill para makakuha sila ng sediment at rock samples na nagbibigay ng mahalagang information or data about sa deep sea environments. And secondly, yung Ocean Drilling Program or the ODP in 1984. Ito naman yung kasunod ng DSDP, tas nagpatuloy nga yung pagdidrill nila sa ocean floor. Mas pinalawak nila yung knowledge about sa deep sea geology at sedimentology. Tapos, nakapagbibigay na rin ito ng insights about sa history ng Earth at tectonic processes.
And then the thirdly, hundreds of drillings into ocean basins worldwide. So maraming drillings na yung nagawa sa iba't ibang ocean basins na nagbibigay daan sa mga scientists para mangolekta sila ng mga data mula sa ilalim ng dagat at aralin yung mga sediment layers nila na ilang milyong taon na yung tanda. And the average depth of the drillings is 300 meters or 1,000 feet at ang max depth nito ay exceeding sa 1,000 meters. So karamihan nga ng mga drilling sites ay umaabot na sa lalim na 300 meters sa ilalim ng seafloor, pero may ilan din na lumalagpas ng 1,000 meters. Tapos yun yung nagbibigay ng mga bagong knowledge din about sa sedimentation processes at geological history sa ganun ng kalalim. Depositional setting. The continental slopes extends from the shelf break which occurs at an average depth of about 130 meters in the modern ocean to the deep sea floor. Lower boundary is typically located at water depths ranging from about 1,500 to 4,000 meters, but locally in deep trenches, it may extend to depths exceeding to 10,000 meters. At kung iisipin, medyo makitid sila. At sa mga modern continental slopes, meron silang average na 4-degree na inclination. Continental slope may have a smooth, slightly convex surface morphology tulad ng nakita sa mga passive siliclastic margins, or pwede rin silang maging irregular on a small to very large scale. Active margins slopes tend to be particularly irregular. For example, sa Pacific Slope of Japan, yung structural terraces and basins together with anticlinal welts and fault-bounded ridges ay naka-arrange in echelon pattern na roughly parallel sa Japan coast. At yung structural barriers sa mga highly irregular slopes ay kayang mag-inhibit ng mga movements ng bottom sediments across the slope na nag-create ng mga catchment basins for sediment. And modern continental slopes are gashed to various degrees by submarine canyons oriented approximately normal to the shelf break, which provide access ways for turbidity currents moving across the slope. Although down-cutting by rivers that extended across the shelf during periods of lowered sea level may have initiated the formation of some canyons on the shelf, turbidity currents are the main agents of canyon cutting on the slope and deep sea floor. At about naman sa location and shape ng ilang submarine canyons ay may posibilidad na ito ay dahil sa impluensya ng mga pagkakaroon doon ng mga faults and fold. Continental Rise and Deep Ocean Basin. The continental rise and deep ocean basin encompasses that part of the ocean lying below the base of the continental slope, at ito ay about 80% ng total ocean seafloor. The deeper part of the ocean seaward of the continental slope ay nahahati sa dalawang principal physiographic components. Ito ay yung the deep ocean floor, which is characterized by the presence of the abyssal plains, abyssal hills, and seamounts, at yung ocean ridges. Ang continental rise ay makikita sa base ng slope. Ito rin ay gently sloping surface na naglilid gradually onto the deep ocean seafloor. Ito ay commonly merong relief na nagre-result ng incised submarine canyons and protruding seamounts. Continental rises are generally absent on convergent or active margins where subduction is taking place, tulad ng sa mga Pacific margin. A long arcuate deep sea trench commonly lies at the foot of the continental slope, and the rise is absent. Mid-ocean ridges extend across some 60,000 kilometers of the modern ocean and overall make up about 30 to 35% of the area of the ocean. Rocks on these ridges are predominantly volcanic dahil yung ridges are cut by numerous transverse fracture zones along which significant lateral displacements may be apparent. Transport and depositional processes to and within deep water. So it focuses on the various ways sediments are transported from shallower environments to the deep ocean floor.
This explores the mechanism that moves sediments, including sediment plumes, wind transport, ice rafting, nebuloid transport. That is, the birose sediments move from shallower environment to deep ocean floor. Understanding these processes is essential for comprehending how sediments accumulate in deep sea environments and their impact on marine ecosystem. Sediment plumes. Ang sediment plumes ay ang mga clouds or ulap ng sediment na nakasuspinde sa tubig. Kadalasang nabubuo mula sa turbidity currents o pagdaloy ng ilog. Ang mga turbidity currents ay nangyayari kapag ang tubig na puno ng sediment ay dumadaloy pababa sa continental slope na nagiging cause ng malakas na agos na kayang magdala ng mga sediment sa malalayong distansya. Habang naglalakbay ang mga sediment plume na ito, ay nag-aambag sila or nagko-contribute sila sa mga deposit ng sediment sa mas malalalim na part ng ocean. Wind transport. So, from the word itself, wind, ito ay hangin. May kakayahan itong magdala ng mga pinong sediments na sa ibabaw ng ocean. Ang process na ito ay particular na mahalaga sa mga lugar na may limitadong input mula sa lupa, kung saan kaunti ang mga sediment na nagmumula sa mga ilog o runoff, and sa paglipas ng panahon, ang mga pinong particle na ito ay maaaring mag-settle sa mga malalalim na part ng water at unti-unting nagko-contribute sa pagbuo ng mga deposits sa ilalim ng ocean. Ice rafting, ito ay ang ice bridge na naputol mula sa mga glacier. Ito ay maaari ring magdala ng mga sediments habang sila ay dumadapo sa ocean. Kapag ang mga ice bridge na ito ay nadidissolve sa mga deep water, inilalabas nila ang mga sediments na kanilang dinala mula sa mga glacier. Ang process na ito ay may malaking contribution sa mga sedimentary deposits na matatagpuan natin sa ilalim ng ocean. Nebuloid transport, ito ay tumutukoy sa mabagal na paggalaw ng pinong particles. Makikita natin sa picture ay yung mga bilog-bilog. At ito ay nakasuspindi sa tubig na bumubuo ng tinatawag na nebuloid layer. Ang mga particle na ito ay maaaring manatiling nakasuspinde sa mahabang panahon at sa paglipas ng panahon, maaari silang mag-settle at bumuo ng mga sediment sa deep part of ocean. Currents canyons. Ang currents canyon ay kadalasang tinatawag na turbidity currents. Ito ay dense o sediment-laden na daloy ng tubig na bumababa mula sa mas mataas na lugar patungo sa mas mababang bahagi ng karagatan. Ang halimbawa nito ay kapag ang isang malaking dami ng sediment ay naipon sa continental shelf, maaaring mag-trigger ito ng turbidity current na magdadala ng sediment pababa sa canyon. Ang current na ito ay hindi lamang nagdadala ng sediment, kundi nag-uukit din ng mga canyon sa ilalim ng dagat. So, the pelagic rain is the process when the calcareous and siliceous shelled plutonic organisms settle through the ocean water column to the seafloor upon death. The geographic distribution of these organisms in surface water is affected by the nutrients and has been prevailing ocean currents. And after all the time in shall settle in the ocean floor, they may have transported by the turbidity currents or also known as the contour currents. The pelagic rain are also important contributors to the ancient deep ocean sediments, particularly the Jurassic period, when the organic remains to the form mixed biogenic and siliclastic sediment that is referred as the hemipelagic deposits. The classification of the pelagic rain are siliceous oozes, which is composed as opaline silica and the dust fragments of the siliceous planktons, calcareous oozes composed of the calcium carbonate, and red clays composed of the mixed clay minerals.
So the density is a stratification of the ocean water. The bottom current is adjacent to the continental margins that tends to flow the parallel to the depth contours or the isobats. It is the current contours. When the density is different to the surface ocean water, it is caused by the temperature or the salinity that creates a vertical circulations that referred as the thermohaline circulation. The circulation is primarily at high latitudes, and when the cold surface water sinks towards the bottom and forms the deep water masses that flows along the ocean floor as its bottom current. And the path of these bottom currents is greatly influenced by the position of the oceanic ridges and rises and the other topographic features such as narrow passages through the fraction zones. The movement of these currents is also affected by the Coriolis force, which is the force that caused by the Earth or by the tilting of the Earth. Current tend to deflect them into paths that is parallel to the depth contours, and sometimes it is called the geostrophic contour currents. The movement of these currents is also affected by the Coriolis force, which is the force that caused by the Earth or by the tilting of the Earth. Current tend to deflect them into paths that is parallel to the depth contours, and sometimes it is called the geostrophic contour currents. In explosive volcanism, it is the eruption of pyroclastics material from basaltic to andesitic stratovolcanoes. Volcanic ash, lapilli, and bombs can be ejected both subirally and subacaceously. These volcanic eruptions result from periodic breaches of the material that is plugging the vent and involve blocks of both magma and country rock along with ash and lapilli. The airfall deposits of these eruptions are characteristically stratified due to the episodic character of the eruption, and poorly sorted with bombs and blocks commonly occurring with a finer grained material. Ngayon ay dadako naman tayo sa terrigenous sediments. Ngunit ano nga ba ang mga ito? Ito ay ang maliliit na buhangin at materyales mula sa pampang na nadadala sa tubig tulad na lamang ng ilog, lawa o dagat. Ang mga sediment na ito ay kadalasan nagmumula sa mga bundok at iba pang lupain kung saan ang mga bato ay nagiging maliliit na particles. Ito ay binubuo ng mga mineral tulad ng quartz, feldspar at clay, pati na rin ng mga organikong material mula sa mga halaman at hayop. Ang mga sediment na ito ay madalas na dinadala ng agos ng tubig at hangin patungo sa mga karagatan at iba pang anyong tubig. Isa sa mga halimbawa nito ay ang mga bato sa dagat, sapagkat ang mga ito ay mga materyales na nagmula sa lupa at nadadala sa tubig sa pamamagitan ng agos at hangin. Isa pa ay ang mga buhangin sa desyerto, dahil ang mga ito ay nagmumula sa mga bato at lupa na kadalasan nag-undergo sa process na tinatawag nating weathering o ang pagkasira ng bato at lupa dahil sa mga natural elements tulad ng hangin, tubig at temperatura. Mahalaga ang mga ito sapagkat ipinapakita nito kung paano nadadala ang mga sediment mula sa lupa patungo sa iba't ibang uri ng anyong tubig na nakatutulong sa pag-aaral ng erosion at sedimentation. Bukod pa rito, nakatutulong ito sa geology, paleontology at environmental science dahil nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa edad ng mga bato, ang kanilang pagkakasunod-sunod sa geological timescale, gayon din ang mga pagbabago sa mga lupain at klima sa nakalipas na panahon. So let's have the hemipelagic muds. So muddy deposits have 5% biogenic remains. So yung hemipelagic muds, meron silang sediments na halo ng fine-grained particles, meron din namang organic materials mula sa marine organisms. So mahigit 5% yung composition nito ay mula sa remains ng organisms gaya ng diatoms at foraminifers. Bumababa mula sa ocean floor papunta sa sea floor yung mga remains na yun. And then, we have the terrigenous component that has 40% silt. So, meron din silang halong terrigenous materials or sediment mula sa lupa. So, kadalasan yung mga ito ay silt-sized particles na bumubuo ng about 40% ng deposits. Yung mga particles na yun nadadala sa dagat sa pamamagitan ng hangin or ng ilog or
the gravity flows. Next is deposited sa low current velocities. Yung mga sediments daw ay nade-deposit sa mga lugar na mababagal yung galaw ng tubig, kaya yung mga fine particles ay unti-unti silang bumababa at naiipon sa seafloor. So, kadalasan nangyayari yun kapag nasa ilalim na siya ng bahagi ng dagat like yung continental slopes. And then we have the color of the hemipelagic mud. So, karaniwan gray, green, or reddish-brown. So, ito yung may iba't iba nga silang color depends sa mineral content at environmental condition ng hemipelagic muds. So, karaniwang kulay nga nila is yung gray, yung green dahil sa clay minerals at organic material. Minsan naman, nagiging reddish-brown siya dahil sa oxidation ng iron minerals. At sa texture naman, mula sa clay hanggang silty and sandy clay. Yung texture ng hemipelagic muds nag-iiba mula sa clay hanggang sa silty or sandy clay, depends sa paghahalo ng particles. So, makikita naman dun yung combination ng fine particles like yung clay at mas malalaking particles gaya ng silt at mula sila sa lupa or volcanic sources. And then, fine terrigenous materials, they have quartz, feldspar, micas, and clay. Yung pangunahing mineral components nito mula sa lupa ay yung mga nabanggit ko. Tapos, ito yung dinadala sa dagat at sila yung nahalo na ibang uri ng sediments. So, meron din tayong volcanogenic sediments like the ash, pumice, at palagonite. Yung hemipelagic muds, kadalasan nga silang may kasamang volcanic materials, lalo na sa mga lugar na malalapit sa active volcano. So, kasama nga dun yung mga nabanggit ko na ash, pumice, at palagonite. Yun yung altered volcanic class na mula yun sa pagsabog ng bulkan at bumabagsak yun sa seafloor. And then, the tephra layers, yung thickness nila nagmumula sa 1 cm hanggang sa 25 cm. Yung volcanic ash ay naiipon sila sa distinct layers na tinatawag na tephra. And then the biogenic remains like diatoms, foraminiferous, nanofossils. Yung hemipelagic muds, meron din silang laman na biogenic remains nga mula sa microorganisms like yung mga nabanggit ko. For example is the siliceous plankton. Yung sa foraminiferous naman is the calcareous plankton at mga nanofossils. So, namatay yung mga organisms na yun at yung kanilang mga shells and skeleton, babagsak yun sa seafloor na, ayun, nag-aambag siya sa composition ng muds. Let's proceed naman sa deposition at occurrence ng hemipelagic muds. So, sila ay deposited sa continental slope at forearc basins. Yun nga, nade-deposit sila sa deep water environments like ng continental slopes at forearc basins malapit sa mga volcanic arcs. Nakakatanggap yung mga lugar na yun ng halo ng sediments mula sa lupa at marine organisms. Tapos, malawak yung distribution nila sa volcanic arc environments. So, karaniwan silang matatagpuan sa mga lugar na may active volcanoes gaya ng volcanic arc sa Pacific Ocean. Yung mga lugar na yon ay nagbibigay ng terrigenous materials at volcanogenic sediments na nahahalo sa mga biogenic remains sa dagat. And we have the nepheloid layers at plumes na tumutulong sa depositions. Yung fine sediments sa dagat ay kadalasang nabubuo sa nepheloid layers. Yung mga suspensions ng particles na mabagal bumaba papunta sa seafloor. Yung mga layers na ito, kasama sila sa sediment plumes mula sa lupa. Sila yung tumutulong sa pagbuo rin ng hemipelagic muds. And then we have their bioturbation at structure. So they are poorly laminated to massive structure. Yung hemipelagic muds nga ay madalas hindi nakaka-form ng distinct na layers. Sa halip, mayroon silang massive structure kung saan ang sediments ay magkahalong particles, kadalasan dulot ng biological activity at mabagal na deposition. So, moderately to highly bioturbated. Yung mga sediments na yon madalas na aapektuhan ng mga marine organisms na naninirahan sa seafloor, like yung worms, tapos iba pang
burrowing animals. Yung process na yon na tinatawag na bioturbation, yun yung naghahalo ng sediments kaya nagiging mas homogeneous at hindi masyadong stratified yung sediments. Tapos, mas malapit sila sa shore kaysa sa pelagic muds kasi yung hemipelagic muds, karaniwan silang nagde-deposit malapit nga sa lupa sa mga shallower deep water settings like ng continental slopes compared sa pelagic muds na mas malayo pa sa open ocean. So dahil doon may maraming terragenous material ang natatanggap nila. So, as I mentioned earlier, the origin of ocean currents is the thermohaline currents or circulations. It flows along to the seafloor that parallel to the bathymetric contours of the continental margins. So, basically, contorites are the deposit of the bottom currents. Contorites can be difficult to recognize in the stratigraphic record because it's possible that there's a difference in the composition between the sediment and also they have low shear strength. So what you're seeing in the picture is the composite contorite facies model. It is the outline and the interpretation of the contorite sequences. The model shows the overall negative grading from muddy to silky to sandy contorite. It is followed up by the positive grading back to silky to muddy contorite facies. So, drifts are the sheet of muddy and silky sediments na natatakluban yung million square meters sa abyssal plain, which is the flat region in the ocean floor. Sometimes they form more elongate bodies parallel to the basin margin, followed by bottom contour currents that may be strong enough to transport the sand. Pelagic sediments. Ito ay ang mga pinong materials na naipon sa ilalim ng ocean. Ang pangunahing binubuo ng mga biogenic materials mula sa mga organism tulad ng plankton. Ang mga sediment na ito ay unti-unting naipon at maaaring magbigay ng mahalagang information tungkol sa mga nakaraang kondisyon ng ocean. Ang halimbawa ay ang mga sediment cores na kinuha mula sa mga deep sea canyons ay maaaring maglaman ng fossil ng plankton na nagpapakita ng mga pagbabago sa biodiversity at klima sa nakaraan. Chemical sediments ay nabubuo sa pamamagitan ng mga process ng precipitation sa ocean. Kasama dito ang mga materials tulad ng limestone at phosphorites na nilikha mula sa chemical reaction sa seawater. Ang halimbawa ay ang limestone ay maaaring mabuo mula sa mga shell ng mga marine organism na naipon mula sa ilalim ng dagat. Habang ang phosphorites ay nagmumula naman sa nutrient-rich ng tubig na nagdadala ng phosphorus. Ang mga sediment na ito ay mahalaga sa pag-aaral ng mga mineral na maaaring magamit sa agriculture and industry. Chemogenic sediments. It is a variety of minerals precipitate directly on the seafloor. Chemogenic oceanic deposits include zeolites or silicates, sulfides, and metal oxides. Oxides are mainly of iron and manganese, and manganese nodules can be common amongst deep sea deposits. And volcanic vents on the seafloor, especially in the region of ocean spreading centers, there are specialized microenvironments where chemicals and biological activity results in distinctive deposits. Volcanic activity is responsible for hydrothermal deposits precipitated from water heated by the magmas close to the surface. Diba yung seawater ay nagsisirculate through the upper layers of the crust, and at elevated temperature, it dissolves iron from the igneous rocks. Upon reaching the seafloor, yung tubig ay nagkukul na, and yung minerals ay nagpe-precipitate to form deposit localized around the hydrothermal vents. Ito yung black and white smokers. Ang black smokers ay rich in iron sulfides at yung white smoker naman ay composed of silicate of calcium and barium na bumubuo ng chimney sa taas ng vent several meter high.
Ang ancient example naman ng mid-ocean hydrothermal deposit ay nakita sa Ophiolite suites, pero yung fossil fauna ay sparse o hiwa-hiwalay o nakascatter. Ancient deep sea sediments. Ito ay yung tumutulong sa mga scientific na maunawaan ang mga historical condition ng ocean at ang mga changes sa climate. Ang mga sediment na ito ay maaaring maglaman ng mga fossil o geochemical records na nagbibigay ng information tungkol sa nakaraang kapaligiran. Ang halimbawa ay ang mga sediment cores mula sa deep sea canyons at ay maaaring maglaman ng mga fossils ng organism na nawala na. Nagbibigay ng information tungkol sa mga pagbabago ng marine ecosystem sa paglipas ng panahon. The ocean basins are transient features of geologic times. It's changing the shape and depth while the plate tectonic occurs. So the ocean basins is formed by seafloor spreading and formed by the basaltic oceanic crust. Along with its crust, nagpo-form dito ang basic magma when yung molten rock ay nagsasama-sama and yung basaltic lava sa surface ay nagpo-form ng pillow. Diyan nagsisimula ang pagkakaroon ng magma when it's relatively hot for the crust. And as it is occurring, the new crust is formed and yung lava from the previous materials ay nagmo-move away na from its spreading and it cools down. That makes its density increases. And the ocean basins are basically the continental margins that is important to the terrigenous clastics and carbonate deposition. Ang ocean basin morphology ay ang pag-aaral ng mga anyo at hugis ng ilalim ng karagatan. Kasama rito ang mga bahagi tulad ng continental slope, continental rise, seamounts at trenches. Pinakikita nito kung paano nabuo ang mga karagatan at kung ano ang mga istruktura sa ilalim ng tubig. Nakatutulong ang pag-aaral nito upang mas maunawaan natin ang mga tirahan ng iba't ibang uri ng hayop at halaman sa karagatan, gayon din para sa paghahanap ng mga yaman tulad ng mineral, langis at mga isda. Isa pa ay para malaman natin ang mga nagiging sanhi ng natural disasters tulad ng tsunami at lindol para sa mas ligtas na paglalakbay at maritime activities. Ngayon ay dumako naman tayo sa key features ng ocean floor. First, we have continental slope. Ito ay ang bahagi ng dagat na matatagpuan sa pagitan ng continental shelf at ng continental rise. Ito ay may matarik o mataas na anggulo na nagbibigay daan sa paglipat ng mga sediment mula sa mababaw na tubig patungo sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Ito ay kadalasang mayaman sa nutrients at madalas sa tirahan ng maraming uri ng isda at iba pang marine life na mahalaga para sa pangisda. Bukod dito, ang mga sediment na naiipon sa continental slope ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga nakaraang klima at mga pagbabago sa kapaligiran. Ang continental rise naman ay ang mababang bahagi ng ilalim ng dagat na matatagpuan sa ibaba ng continental slope. Ito ay karaniwang may mababang anggulo at binubuo ng mga sediment na nagmula sa continental slope. Ang mga sediment ay kadalasan nagdadala ng nutrients mula sa lupa na nagbibigay ng sustansya sa marine organism sa paligid. Sunod naman ay ang seamounts. Ito ay ang mga bundok sa ilalim ng dagat. Tinatawag silang underwater volcanoes dahil nabuo sila mula sa mga bulkan na sumabog sa ilalim ng tubig. Ang lava ay nagiging solid at bumubuo ng bundok. Ito ay maaari ring gawing lugar para sa pangingisda at sa pagkuha ng mineral na yaman. Nagbibigay rin sila ng tirahan para sa maraming species tulad na lamang ng mga isda at corals na umaasa sa nutrients na nagmumula sa volcanic sediments. Ano naman ang trenches? Ito ay ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan na may mahahaba at makikitid na daan or channel. Ito ay karaniwang matatagpuan sa subduction zone. Dito, nagkakaroon ng contact ang tectonic plates kung saan ang isang plate ay lumulusot sa ilalim ng isa pang plate. Ang prosesong ito ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng volcanic activities at pagbuo ng mga bundok na nagre-recycle ng crustal materials pabalik sa ibabaw sa pamamagitan ng volcanic eruptions. Bukod dito,
Ang pagdaloy ng sediments mula sa crust patungo sa mantle ay nakatutulong sa pag-recycle ng nutrients na mahalaga para sa marine ecosystems. Isang halimbawa ng trench ay ang Mariana Trench na ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan at umaabot sa higit 10,900 meters. Dito naman tayo sa composition of deep marine deposits. Sand, mud, and gravel from a terrigenous source are most common occurring offshore continental margins that have a high supply from fluvial sources. Material that has had a short residence time on the shelf will be similar to the composition of the river, but extensive reworking by wave and tide processes can modify both the texture and the composition of the sediment before it redeposited as a turbidite. A sandstone deposited by a turbidity current can therefore be anything from a very immature lithic rock to a very mature quartz arenite. The deep seas near to carbonate shelves may receive large amount of reworked shallow marine carbonate sediment, redeposited by turbidity currents and debris flow into deeper water. Yung sediments that accumulate in the deep ocean basins ay typically beyond the continental rise. They are primarily composed of fine-grained particles tulad ng clay minerals, silts, and organic matter. At yung mga common components ng deep marine deposits ay clay minerals. Ang clay minerals ay yun yung pinaka-abundant component. Then silts. Ang silts ay slightly coarser grained sediments kaysa sa clay at ito ay malimit galing sa erosion of continental rocks. Then the organic matter, kasama na dito yung mga remains ng marine organism tulad ng mga plankton, ganun. Then manganese nodules, sila ay spherical nodules na composed of manganese and other metals na nabubuo ng paunti-unti sa seafloor. Ang distribution ng deep marine deposits ay influenced by the factors tulad ng ocean currents, tectonic activities, and biological productivity. Kaya munti pa lang ang mga nalalaman natin sa mga deep marine deposits ay dahil mahirap silang i-access. Need pa natin ng mga specialized equipment and techniques. At dahil na din ang accumulation of sediments sa deep ocean is often very slow, nagiging mahirap tuloy mag-obtain ng mga long-term records. So let's have the introduction to turbidities. So turbidities occur in deep sea environments. Karaniwan, yung mga turbidities nga ay may mga sedimentary deposits na nabubuo sa ilalim na bahagi ng ocean natin or ng dagat sa mga channels at submarine canyons na karaniwang kumakalat tulad ng fan shape sa ocean floor. And the depositional process of turbidity currents, yun yung nagdadala ng sediment mula sa continental slopes papunta sa malalim na bahagi ng dagat at iniiwan nito yung mga materials sa layers based sa laki at density ng mga particles na yun. Tapos, yun nga, yung turbidities, nabubuo sila sa mga underwater landslides or density-driven na halo ng buhangin, ng silt at ng clay pababa sa slope. And yung mga flows na yun, tinatawag siya na turbidity currents. Tapos, yun yung nagde-deposit ng sediments na bumubuo ng unique layering patterns sa deep sea floor. Submarine fan. Ang submarine fan ay malaking deposits ng sediment na shape na pan na matatagpuan sa base ng continental slopes. Ang mga ito ay nabuo mula sa deposition ng sediment na dinadala ng mga turbidity currents. Ang mga underwater features na ito ay katulad ng mga alluvial pan sa lupa. Pero ang kanilang fog form ay pinapagana ng dynamics ng turbidity currents na mga dance ng gravity-driven na daloy ng tubig na puno ng sediment. So here is the model of submarine fan. This is the representation of the parts of the process, how the submarine fan created.
First is the sediment source. Ito yung lugar kung saan nagmumula ang mga sediment na bumubuo sa submarine fan. Kadalasan ito ay sa mga ilog, canyon sa dagat, or mga dalisdis ng kontinente. And next is the channel. Ito ay ang isang makitid na daan sa itaas na or sa upper part ng submarine fan kung saan dumadaloy ang mga sediment. Ang mga channel ay kadalasang mabilis na dumadaloy at nagdadala ng malalaking halaga ng sediment. Third is the lobe. Ang lobe ay may hugis pamaypay na deposit ng sediment na nabuo sa ibaba ng channel. Ang mga ito ay nagiging mas malawak at mas patag kapag naglalakbay ang sediment papunta sa mas mababang bahagi. Fourth is the distal fan. Ang distal fan ay ang pinakang malayo na bahagi ng submarine fan mula sa pinagmulan ng sediment. Ang sediment na ito ay mas manipis at may mas pino kaysa sa upper part na fan. Fifth ay the turbidity current. Ito ay isang flow ng sediment na may high or mataas na density ng dumadaloy sa isang slope. Ang turbidity current ay responsible sa pagdadala ng sediment mula sa pinagmulan nito patungo sa submarine fan. And the last one is the sedimentation. Ito ay yung process kung saan ang mga sediment ay naninirahan sa ibaba ng ocean at bumubuo ng mga layer. Ang sedimentation ay isang pangunahing proseso na nagbubuo sa submarine fan. So here is the part of the pan of the submarine fan. So first is the upper pan. Ito yung pinakang malapit na bahagi ng fan sa bibig ng canyon, or ito yung pinakang malapit sa may unahan ng canyon. Dito ay ang mga sediments ay pinakamakapal at pinakamagaspang dahil ito ay direkta sila sa bukanan ng ilog o ng canyon. Ang bahaging ito ay may mataas na slope at madalas ay naglalaman ng mga channel na nagdadala ng mga flow ng sediment. Second ay ang middle fan. Ito yung gitnang bahagi ng kung saan ang mga sediment ay nagiging mas manipis at mas pino compared dun sa upper fan. Ang mga channel ay nagiging mas malawak at mas malalim. At ang mga deposits ay nagiging mas mahusay na or nagiging mas naaayos. Third one is the last one is the lower fan. Ito naman yung pinakang malayo sa bukanan ng bibig ng bukanan ng canyon or ng ilog. Ang mga sediment dito ay ang pinakang manipis or pinakang pino. Ang mga channel ay nagiging mas malawak at mas patag. At ang mga deposits ay nagiging mas mahusay na submarine fan channels and leaves. First, the channel deposits. Sa loob ng submarine fan channels, ang sediment ay karaniwang coarse. Ito ay binubuo ng buhangin at ng graba. Ang mga deposits na ito ay bumubuo ng makakapal at loosely struck beds na kadalasang nagpapakita ng Bauma sequence. Ang Bauma sequence ay nagpapakita kung paano ang sediments ay inilatag ng mga turbidity currents na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kondisyon ng deposition. Second, leaf deposits. Ito ay binubuo ng mas pinong sediments tulad ng silt at putik. Ang sediment na ito ay bumubuo ng wedge-shaped structured na unti-unting humihina habang lumalayo mula sa channel. Kung ang channel ay mapuno ng sediment, ang mga leaves na ito ay maaaring lumaki na makapal. And third, the channel and leaf complex formation. Ang mga submarine channels ay may mga dynamic na katangian na maaaring lumipat ng lateral o magbago ng direction dahil sa paggalaw ng mga turbidity current.
Ang mga labi ng mga channel na ito ay ang kanilang mga kaugnay na leaves ay naitatago sa geological records na nagiging sanhi ng pagbuo ng natatanging sediment layers. Ang mga katangiang ito ay nagbibigay ng mahalagang information tungkol sa pag-unlad ng submarine fan at ang mga process ng deposition ng sediment sa mga underwater environments. So, the depositional lobe is a broad and slightly convex body of sediments. In an individual lobe, nangyayari ito sa pamamagitan ng succession of turbidity currents or the contour currents na naiipon sa loob ng lobe. And when the simple propagation geometry was very ordered, they can have the same turbidity at the same magnitudes, and the depositing may progress through the mouth of the channels. Pero yung turbidity currents ay may iba't ibang magnitudes, and that makes it more complex. And as the lobe builds up its flow, the lobe propagational must continue until the other channel avulses. Dito na ngayon papasok ang avulsion dahil yung individual lobe ay mag-start na ulit na ang magbuo ng panibagong lobe for the surrounding fan. Depositional lobe deposits more often the most complete Bouma sequences. The whole lobe succession may be tens to hundreds of meters thick, and an individual lobe may be kilometers or tens of kilometers across. Lobes will be stacked both vertically and laterally against each other, although the lateral limits of an individual lobe may be difficult to identify. Turbidite sheet. Turbidite sheets are the deposits of turbidity current that are not restricted to deposition on a lobe but have a spread out over a larger area of the fan. They are thin, fine-grained turbidites characterized by Bouma division TCE and TDE with a little or no organization into pattern or trend in grain size and bed thickness. Interbreeding with hemipelagic mudstone is common. At kung tatanungin kung ano yung Bouma sequence, it is defined as the classic sequence of sedimentary structures within a turbidite sheet. It occurs in the upper reaches of the lower slope as sheet-like beds and as shallow channel fills. They occur as units up to 4.5 thick, pero ang average nila ay 0.5 to 2 meter thick na containing beds of fine to medium-grained, ungraded or alternating ungraded, plain parallel and current ripple laminated sandstones. Typically silang naka-arrange in layers that grade from coarser sa baba to finer pataas. Ito ay dahil sa pagbaba ng velocity of the turbidity current habang palis ito from its source. Ang base ng turbidite sheet ay pwedeng mag-contain ng mga distinctive marks tulad ng fruit cast or tool marks na nagpo-provide ng tungkol sa direction and velocity of turbidity current. As the turbidity current slows down, yung sediment na dala niya ay nagsisimula ng magsettle sa tip seafloor, forming a turbidite sheet. Submarine fan system. They are large underwater sedimentary deposits formed by the accumulation of sediments transported by the turbidity currents. At commonly, nadidivide siya sa three areas. The upper fan or the inner fan, which is dominated by the channel and levee complexes. Next is the mid fan na dominated by the depositional lobes. At ang last ay yung lower fan na dominated by the sheets. Nagwo-work man ang division na to sa mga sandy and mixed system, pero hindi naman siya appropriate o umaayon sa mga gravelly and muddy system. Ano ba yung channels and levee complexes? Ang channel ay deep, narrow depression that carry turbidity currents habang ang levees naman ay the elevated ridges that flank the channels. At over time, sa paulit-ulit na turbidity current, it can carve out channels and build up levees, creating the characteristic channel levee system found in submarine fans.
dahil nga mga sa size ng mga submarine fan system, yung mga beds na exposed ay often represent maliit na part of the whole system, even if the outcrop extend from 4 tenths or kilometers or more. Through time, a deep water basin may be wholly or partially filled up with the deposits of a submarine fan. During this process, the fan system will prograde as it builds out into the basin. Ibig sabihin nito, ang mga deposits ng lower fan ay ma-overlay ng mid-fan deposits and capped by upper fan faces. Ano nga ba ang gravel-rich systems? Ito ay ang mga lugar na mayaman sa gravel, isang uri ng sediment na binubuo ng maliliit na piraso ng bato o mineral na kadalasang may sukat na 2 mm hanggang 64 mm. Ito ay matatagpuan sa mga ilog at baybayin. Nabubuo ang mga ito dulot ng erosion kung saan ang maliliit na piraso ay naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mahalaga ang mga ito sa suporta sa wildlife dahil nagbibigay sila ng tirahan para sa mga isda, invertebrates, at iba pang organismo na nangangailangan ng malinis na tubig. Bukod dito, ang mga gravel beds ay nagsisilbing natural na filter na tumutulong sa paglilinis ng tubig sa pamamagitan ng pagsasala ng mga sediments. Ito ay nakatutulong sa ating ecosystem dahil nagtataguyod ito ng nutrient-rich environments na sumusuporta sa buhay dagat at nagpapabuti ng kalidad ng tubig. Ang sand-rich system naman ay isang uri ng ecosystem na makikita sa mga baybayin at disyerto kung saan ang lupa ay mayaman sa buhangin. Madalas itong tuyo dahil sa ilang kadahilanan. Una, kakaunti ang ulan sa mga lugar na ito. Pangalawa, mabilis matuyo ang buhangin. At panghuli, ang init ng araw ay nagpapabilis sa pagtuyo ng tubig. Mahalaga ito dahil nagsisilbi itong tirahan para sa maraming organismo. Ang mga hayop at halaman dito ay may espesyal na katangian na nakatutulong sa kanila para mabuhay. Halimbawa, ang mga halaman ay may malalalim na ugat para sila ay makakuha ng tubig, samantalang ang mga hayop naman ay may kakayahang magtago mula sa init. Bukod dito, bilang isang natural na yaman, nagbibigay ito ng mga materyales tulad ng buhangin na ginagamit sa construction. Tinutulungan din ito na maiwasan ang pagguho ng lupa at nagpoprotekta sa mga komunidad mula sa pagbaha. Sa ganitong paraan, nagbibigay ito ng seguridad at suporta sa mga taong malapit sa dagat. Sunod naman ay ang mixed sand-mud system. Ito ay isang ecosystem na matatagpuan sa mga baybayin kung saan naghalo ang mga putik at buhangin. Ang mga alternating layer na ito ay nabubuo sa pamamagitan ng mga natural na proseso tulad na lamang ng pagdaloy ng tubig at sedimentation. Ang lugar na ito ay mayaman sa nutrients, kaya maraming hayop at halaman ang naninirahan dito. Isa na rito ang mangrove na tumutulong sa pagprotekta sa mga baybayin at nagsisilbing tirahan para sa mga isda. Isa pa, mahalaga ang mga sediment na naiipon dito sapagkat nagbibigay ito ng mga impormasyon tungkol sa pagbabago sa klima at sa kalikasan sa mga nagdaan na panahon. Bukod dito, mayaman ang mixed sand-mud system sa mga likas na yaman tulad ng isda at iba pang seafood na nakatutulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Sa pangkalahatan, ang mixed sand-mud system ay isang mahalagang bahagi ng sedimentary environments na hindi lamang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga nakaraang kalikasan, kundi pati na rin ang mahahalagang yaman na nakatutulong sa ekonomiya. Ano naman ang muddy system? Ang muddy system ay isang ecosystem na matatagpuan sa mga baybayin kung saan ang lupa ay gawa sa putik. Nabubuo ang mga sediment dito sa pamamagitan ng mga natural na proseso tulad ng pag-ulan at pag-agos ng tubig. Nagiging sanhi rin ng pagbuo ng matibay na sediment ang pagpapatigas ng lupa at putik. Ang lugar na ito ay mayaman sa nutrients, kaya maraming uri ng halaman at hayop ang nakatira dito. Ang mga nutrients sa muddy system ay nire-recycle sa pamamagitan ng mga microorganism at ibang organismo na tumutulong sa pag-breakdown ng organic matter. Ang prosesong ito ay nagbibigay ng nutrients na kailangan ng mga halaman para lumago. Sa ganitong paraan, ang muddy system ay hindi lamang nagbibigay ng tirahan para sa mga halaman at hayop, kundi tumutulong din ito sa pagpapanatili ng kalusugan ng lupa. At ang panghuli naman ay ang ancient submarine fan systems. Ito ay isang ecosystem na matatagpuan sa ilalim ng dagat
kung saan ang mga sediment ay naiipon mula sa ilog at iba pang anyong tubig. Nabubuo ito kapag ang sediment ay dumadaloy mula sa dalampasigan patungo sa mas malalim na bahagi ng dagat na bumubuo ng mga layer ng buhangin at putik. Ang prosesong ito ay karaniwang dahil sa turbidity currents o ang mabilis na pagdaloy ng tubig na may kasamang sediment sa ilalim ng dagat. Sa kabilang banda, mahalaga ito upang mas maunawaan natin ang kasaysayan ng ating mundo sapagkat nagbibigay ito ng mga impormasyon tungkol sa mga pagbabago sa klima at kalikasan sa mga nakalipas na panahon. Bukod pa rito, ang mga layer ng sediment ay nagbibigay ng ebidensya tungkol sa mga paggalaw ng lupa at mga pagbabago sa mga kondisyon sa dagat. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga sistemang ito, magtutulungan tayo nitong mas maunawaan ang nakaraan ng ating kalikasan at ang mga prosesong kaugnay nito. Slope apron. It is a depositional system on continental slope and adjacent part of the basin floor that are not fed by discrete point sources, but instead have a linear supply from a stretch of the shelf. Deposition is by mass flow processes ranging from submarine slide and slump to debris flow and turbidity current. In simpler words, ang slope apron ay mga lugar sa ilalim ng dagat kung saan nag-iipon ang mga sediments na nagmumula sa malawak na bahagi ng continental shelf. Tapos ang olistoliths ay yung it is a block of rock meters across that is coarse debris that tends to move as an avalanche of detritus. Sila ay typically oriented in a chaotic matter reflecting their turbulent transportation. Nabubuo ang olistoliths kapag ang mga block of rocks ay naghihiwalay sa original source nila na malimit dahil sa mga tectonic activities, erosion, or mass wasting. Tapos ang spillover and sand deposits naman ay nabubuo dahil sa sand na rework from the edge of the shelf na nadadala dahil sa high density turbidity current papunta sa slope. They may exhibit cross-bedding, ripple marks, and other sedimentary structures na nag-i-indicate ng deposition dahil sa current and waves. At nabubuo ito kapag yung sand ay na-transfer ng waves, current, or tidal current from a high-energy environment to low-energy environment. And ang carbonate slope naman ay pwedeng ma-develop o mabuo sa angle na few degrees hanggang slope na may higit na 30 degrees sa mga edges ng mga carbonate platforms. Ito ay formations na nagko-compose primarily ng carbonate rocks tulad ng limestone and dolomite. Meron silang various shape and size pero often silang nag-exhibit ng steep slopes and rugged terrain. So this is a general sample of stratigraphic column of a deep marine environment. So the topmost layers are the pelagic and hemipelagic sediments. So yung compositions nito like clays and silts mula sa mababagal na pagsettle ng mga organic at inorganic materials, dun sila nagko-compose. Tapos, karaniwang kulay nila is dark, gray, or brown. And one of their characteristic nga, yung pino nga yung mga butil nila at meron silang layered structure. Tapos, yun yung nagpe-present ng mabagal at tuloy-tuloy na pagre-deposit sa malalim na bahagi ng tubig natin at malayo yun sa lupa. Next is the turbidities, which is the middle layer. Yung component naman dito or yung composition is graded beds ng sandstone, siltstone, and mudstones na nabuo naman sila sa ilalim ng dagat dahil sa turbidity currents. Tapos, yung turbidity currents, yun yung density currents sa tubig. Yung karaniwang color naman nila is light to dark layers. Depende sila sa grain size at sa composition ng mga sediments na yun. And then, we have the contourities. Yung composition niya is fine hanggang sa medium grain sediments na nade-deposit ng contour currents along the slope or abyssal plains.
and well sorted siya at stratified dahil sa deep ocean currents na dumadaloy parallel sa slope. And then we have the debris. One of its composition naman ay yung mga halo-halo nga yung deposits niya like sand, gravel, at yung mga pinong mud sa debris flows na mas dense kaysa sa turbidities, kaya mas nasa ilalim siya ng turbidities. Tapos, unsorted siya like ng massive beds na walang malinaw na grading na nagpapakita ng mabilis at turbulent yung deposition. Tapos, yung volcanic ash layers naman, nasa lower layer na siya. Tapos yung ash mula sa underwater volcanic eruptions, karaniwan siyang nakapatong sa fine sediments. Tapos, karaniwang katangian ng volcanic ash layers is fine-grained, tapos minsan ay crystalline, tapos bumubuo ng distinct bands ng ashfall. And last, the oceanic crust, which is the bottommost layer or the basaltic basement. Yung basalt natin, bumubuo siya ng oceanic crust nga, kung saan nakapatong yung mga sediments. Siya yung nagsisilbing foundation ng ibang sediments na nakapatong doon. Yung katangian nito madalas ay matigas, crystalline, at ito yung naging pundasyon nga ng mga deep sea environment. Madalas hindi ito nakikita sa sedimentary sections, pero ito yung pinakalumang bahagi ng sequence. And now, we have the fossils in deep ocean sediments. So, dito matatalakay natin yung iba't ibang fossil records na matatagpuan sa malalim na sediments ng ating ocean na nakafocus syempre sa mahalagang organisms na naging bahagi ng mga deposits mula pa noong Mesozoic at Tertiary periods. The abundant fossils in deep ocean deposits. Common fossils natin ay yung foraminiferous, coccoliths, and radiolarians. Yung mga karaniwan nating fossils ay microscopic planktonic organisms na nagdo-dominate sa Mesozoic at Tertiary deep ocean deposits. And yung foraminifera as depth indicators, yung ratio ng planktonic at benthic foraminifera, yun yung tumutulong sa pag-estimate ng lalim ng tubig. So, sa mas malalim na sediments ay mas marami silang planktonic na forms. At yung contribution ng ibang organisms, yung mga mas malalaking organisms like ng cephalopods at mga remains ng fishes, ng mga reptiles at mammals, nagdadagdag din sila sa pelagic deposits. Yung mga fossil records natin sa sediments ng ating ocean floor ay marami silang microscopic planktonic organisms, lalo na yung mga foraminiferous. Yung kanilang ratio ay nagbibigay ng mga clues about sa dating environment ng ilalim ng ating karagatan, habang yung iba pang mas mga malalaking organisms, yun naman yung nag-aambag din sa kabuuan ng biogenic material na matatagpuan natin sa mga sediments na yun. And then we have the graptolites in the early Paleozoic. Nung early Paleozoic, yung mga graptolites and hemichordate colonial organisms, tas yun, laganap sila sa mga open oceans. And the significance of these graptolite fossils ay yun nga, yung mga remains nila matatagpuan sa lower Paleozoic mud rocks. Yun yung nakakatulong sa biostratigraphic correlation na pag-aaralan natin. Yung malaki yung ginagampanan ng mga graptolites sa marine ecosystem noong Paleozoic era kasi yung kanilang fossils, yun yung nagiging key para maunawaan natin yung geological timeline at sa pagko-correlate ng mga rock layers based sa kanilang distribution. And then, let's have the trace fossils in deep water sediments. We have Zoophycus and Nereitis assemblages. Yung mga trace fossils na ito, sila yung nagpapakita ng mga activities ng mga organisms sa deep water environments na may mga iba't iba or distinct na katangian. Sa Nereitis, yung surface grazing traces, kilala sila sa mga spirals at loops, tapos may traces ito na nagpapakita sila ng behavior ng mga organisms sa paghahanap ng nutrients. Yung Zoophycus naman, may mga structure sila sa ilalim ng lupa. Ang helical form naman nila ay may kaugnayan sa paggalaw ng mga sediments at availability ng mga nutrients.
So, yung mga trace fossils tulad ng Zoophycus at Nereitis assemblages, sila yung nagbibigay ng insight sa feeding behaviors at environmental conditions ng mga organisms na nabubuhay sa ilalim ng tubig. So, malaki yung naitutulong nila sa pag-unawa ng ating marine ecosystems ng mga sinaunang panahon. And the indicators of deep water conditions, so yung trace fossils ay meron nga silang indicators at yung presence ng mga ichnofauna, yung maaaring mag-suggest ng deep water conditions. Maaari rin silang matagpuan sa mababaw na bahagi ng environments na may kaunting supply ng nutrients. May limitations naman sila bilang indicators. So, bagamat kapaki-pakinabang nga sila, hindi palaging accurate yung mga indications sila dahil pwede silang maapektuhan ng nutrient levels at water circulation ng kanilang distribution. So, habang yung trace fossils ay tumutulong sa pagkilala ng deep water environments, yung kanilang paglitaw sa mababaw na tubig or shallow marine environments sa ilang conditions ay nagpapakita ng parang magiging complicated yung pag-interpret ng kanilang habits ng mga sinaunang panahon. So, what is the importance of fossil records? Mahalaga yung mga fossils sa malalim na sediments ng ating ocean para maunawaan natin yung nakaraang marine life nila at yung environmental conditions during that time. Tapos, for future research directions, yung pagtutuloy natin sa pag-aaral ng mga fossils na yun, pwede siyang maging mapalawak pa yung knowledge natin sa kasaysayan ng karagatan natin at yung biostratigraphic frameworks. At yun nga, yung mga fossil records na matutagpuan natin sa ilalim na sediments ng ating karagatan, yun yung nagbibigay ng mahalagang information sa atin about sa kasaysayan ng ating mundo, sa evolution ng marine life, at sa mga iba't ibang conditions na naguhubog sa kanila at sa ating karagatan. Ang patuloy na researches natin, yun yung nagbibigay sa atin ng para malinawan tayo sa mga aspects ng paleobiology. So overall, the study of these processes, the fossils, the sediments, and all in all, it not only deepens our understanding of marine biology, but also informs our knowledge of Earth's biological history and the evolution of life in oceanic environments. So that ends our presentation regarding the deep marine environments. If you have something in mind, you can put it in the comment section. Thank you for listening.